Hello mga kabungis-ngis, welcome back again to another vlog for today's video. Tapos na tayo sa campaign period. Tapos na tayo sa pakikipaglaban kung ano yung tama at ano yung magaling para sa Maynila. And ngayon, balik tanaw muna tayo sa mga nagawa ni Mayor Isko Moreno nung siya ay mayor ng Maynila. Pero sa June 30, babalik na uli ang ating butihing Yorme, Mayor Isko Moreno, and goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Mag-goodbye na tayo dun sa isa. Pero ito, Mayor Isko Moreno, tingnan natin, panoorin natin itong pag-iikot ni Yorme sa Maynila. Alam nyo naman si Yorme mula umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Grabe. Walang pahinga, talagang trabaho kung trabaho. Imaginin mo parang si Yorme lang yata ang pinuno na talaga nga naman sobrang pagmamahal sa kanyang lungsod ng Maynila. Sa kanyang lungsod, parang siya lang yung nakita kong bukod sa iba pa. Kung meron man bilang. Kasi kahit si Mayor Vico Soto, hinahangaan din natin yan na talaga nga naman sinusigurado yung safety, kapakanan, kaayusan ng kanilang nasasakupan. Panoorin natin to. Nag-iikot si Yorme. Hello po. Magandang araw sa inyo. Ay bago yan, maging updated po kayo sa Facebook page ni Yorme dahil dyan lagi siyang magla-live kung ano po yung mga ginagawa niya sa Maynila. Dati pa naman lagi na siyang naka-live din po And excited na ako sa Capital Report, every Friday yun. Sana may ganun uli. Happy Sunday. Ito po tayo, ang inyong lingkod, Isko Moreno. Nagsusurprise Rubing. At linggo ngayon. Imaginin mo kahit linggo nun nagtatrabaho si Yorme. Then yung pag-rooving niya, yung nakasakay lang siya sa sasakyan, umiikot sa Kamaynalaan para tignan yung sitwasyon ng lungsod ng Maynila. Sakit sa katawan. Sakit, grabe, nakakapagod. Ikot tayo, gusto natin makita. May naalala ko yung tumatakbo noon sa pagka-mayor ng Maynila. Imagine mo, nag-uumpisa pa lang, sinabi na niya, pagod na siya. Matesting ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Ang aming mga kasapi sa pamahalaan at ang kapulisyahan, kung may gobyerno ba sa lungsod ng Maynila kapag kalinggo, at kung ang taong bayan ba bagamat linggo ay sumusunod sa mga alituntuning pinatutupad. And dagdag ko lang mga kabungis kasi di ba pag linggo parang free yung mga tao sa lahat, free gawin yung ganito, free sa lahat. And ayan, buti nag-iikot si Yorme, nakikita niya yung ginagawa kapag linggo rin sa Maynila. Opo, nakikisa pa ang tao kahit linggo, at meron bang kaayusan kapag linggo, no? Testingin natin. Huwag kayong maingay secret lang natin to. Titingnan natin kung kami ba sa lokal ng pamahalaan ay kahit papaano kapag linggo naisasakatuparan pa rin ang pagsasaayos. Parang si Yorme lang yung ganito, no? Kahit na linggo, talaga nga naman tinitignan niya yung niya, nasasakupan niya, iniikot niya talaga. Well, dito tayo ngayon, as you can see,
Yan. Yan, nakita nyo yung debris. Yun, yung mga tambak-tambak na yun. Yan. Yan. O, basura. O, yan, ha? O, yan. Tatawagan natin ng... Ay, nakapost din kay Yorme. Pero sasagot muna ako. Kahit ano, no, tinitignan ni Yorme talaga yung lungsod ng Maynila. Kung may mga basura or ano. Ngayon, nakita nyo naman sa mga vlog natin. Lalo na please, follow nyo po Busilak's Diary Ulala. Updated po yung mga video natin doon na ilang minuto lang. Na kahit na tanghaling tapat, naglibot tayo doon, mga 1 o'clock na. Ang dami pa rin pong basura sa may rekto. Pero usually, kapag ano, nasanay kasi ako nung panahon ni Mayor Isko Moreno, kahit saan ka magpunta, malinis talaga yung Maynila, walang mga basura. Kasi ina-actionan agad-agad eh. Pero bakit kaya ngayon, ang daming basura talaga lagi sa ano, sa rekto. Tatawagan natin ng atensyon ng itong gumagawa ng Skyway. Itong mga debris nila, ba't hindi nila hinahakot? Obligasyon yan ng kontraktor nila. Welcome naman sila dito, wala naman tayong problema. Kailangan lang nila isaayos, ilagay sa lugar. Hindi na talaga uso ngayon yung mga maglalagay ka na lang sa City Hall, bahala na City Hall, maglilinis, pero hindi po. Lilinisin namin kung ano yung obligasyon namin. Grabe no, ang galing talaga ni Yorme. Pero yung obligasyon naman nila bilang negosyante, ay kailangan nila. Naalala ko nga, sabi ni Yorme, kapag yung Divisoria dumumi, nalagyan siya, pero nung umalis siya bilang mayor ng Maynila, na bumaba siya bilang mayor dahil tapos ng termino niya. Talaga nga naman, na malinis na iniwan ni Yorme yung ano, Divisoria. Tantog din. Wakali. Kaliwa tayo dyan. Steady lang. Parang pasyal-pasyal lang sa Luneta. Okay, masyadong ano. Ayun, sino yung mga tolongges na yun? Tingnan mo. Ayun, mga Solving Boy, ha. Police. Kanto ng Quirino. Ayan. Yun, oh. 1, 2, 3, 4. Ano ba yan? Tingnan nyo nga, ha. Sige, let's go. Sana maano din yung mga ano, no, mga solvent boy. Kasi ang babata pa nun, kahit mga babae nga rin eh. Ma-actionan kapag upo ni Yorme. Kasi may mga nakikita din ako sa may papuntang Delpan. May mga nagsusolvent talaga mga kabataan. Take note mo. Imagine na naka-take note talaga yung mga ano ginagawa ni Yorme. Para ma-actionan din agad-agad. Yung nirereklamo sa atin ng mga netizen na yung mga humihilata dyan sa Avenida Rizal, Top Avenue ng mga bata na Solving Boy. And dagdag ko lang mga kabungit, sabi ni Mayor Isko, mag-message lang kayo sa kanyang Facebook page, mga reklamo, hinaing sa June 30. Siyempre, pag upo ni Yorme, a-actionan po lahat ng mga complaint nyo. Ayan na. Tingnan natin. Tingnan mo. Kasi sa ngayon, hindi po ma-actionan ni Yorme yan eh. Kasi may mga nababasa din tayo eh. Bakit hindi ginagawa ni Yorme to? Bakit hindi napapalinis to? Hindi pa po nakaupo si Yorme. Sa June 30 pa po siya uupo bilang mayor ng Maynila. Pero parang ang bagal ng araw, no? Ang tagal mag-June 30. Sana mag-June 30 na. Parang patagal ng patagal. Kung ano ang presinto yun. Para malalaman natin ito kung bang mga PCP commander at saka precinct commander kung nagro-robing ba sila. Ayan, kita ninyo. Sabi sa inyo eh. Sabi nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Naangka mo sa top. Kaya si Yorme talaga walang tulugan din eh. Piyahit-piyahit lang ang driving. Parang pasyal lang sa Luneta dating natin. Kumbaga, kasi pag sada tayo mabilis, hindi natin makikita yung small things. Buti pa si Yorme no, naglilibot. Kamusta naman kaya yung mga
mayor na hindi nila nakikita yung nasasakupan nila. Kasi kahit paano naman yung mga tao, may hinaing din naman na maayos yung lugar nila, masolusyonan itong problema ng ganito. Kaya nga dati, nung nakaupo si Yorme, laging sinasabi sa comment section natin, sana si Yorme dalin sa lugar nila at si Yorme ang gawin nila mayor. Ang galing talaga ng panahon na yun. Talagang lahat ng tao, probinsya, ibang bansa, talagang sinasaluduan si Mayor Isko. Yung small things na yan, dumarami. O ba, may mga naglilinis dito ah. Ayan, teka. Anyway, lumagpas na. Ayun, nakita nyo yung... Sige, diretso. Nang ka lang sa ano? Avenida, Top Avenue. Paano ba mag-post? Anyway, going back sa inyo, maraming salamat sa mga pinahatid ninyong suporta sa ginagawa ng pamahalang lungsod. Alam po ninyo mga kababayan na mahirap po ito. Pero I'm happy don't get me wrong. Hindi to. Ayan, teka. Ayan, take note mo yun. Kanto ng ano. Hindi madali mag- San Marcelino, corner Quirino. Take note mo yun. Dump. Debris. Ayan pa isa. Leon Ginto. At saka Quirino. Ayan. Hindi, naglilinis siya mga yan. Kasi, o nga pala, maraming salamat sa DPWH. Kanan. Hindi ko na Dire-diretso lang. wala yung ano. Surprise natin yung illegal terminal kung bumalik sila doon sa post office. Naalala mo yung tinanggal nating illegal terminal doon. Ano, take note mo yun. Kanto ng ano. Avenida, Top Avenue. Naalala ko pala sa Avenida rin, may mga natutulog din mga dwellers dun sa Center Island. Imagine mo, meron pa mga bata. Sana ma-actionan din yan hindi naman sana ma-actionan ni Yorme. Sana ma-actionan ng nakaupo ngayon. DSWD, matulungan din po. Kasi usually, kahit naman ano. Anyway, going back sa inyo, maraming salamat sa mga pinahatid ninyong suporta sa ginagawa ng pamahalang lungsod. Alam po ninyo, saludo talaga kami kay Yorme. Mga kababayan, mahirap po ito. Pero I'm happy don't get me wrong. Hindi to. Ayan, teka. Ayan, take note mo yun. Kanto ng ano. San Marcelino, corner Quirino. Take note mo yun. Dump. Bakit nawawala? Debris. Ayan pa isa. Leon Ginto. At saka Quirino. Saan? Ayan. Hindi, naglilinis siya mga yan. Kasi, o nga pala, maraming salamat sa hatid ninyong suporta sa kumbaga kasi pagsada tayo mabilis, hindi natin makikita yung small things. Yung small things na yan, dumarami. O ba, may mga naglilinis dito Ayan, teka. Anyway, lumagpas na. Ayun, nakita nyo yung... Sige, diretso. Nang ka lang sa ano? Avenida, Top Avenue. And dagdag ko lang sa may Avenida, kapag nagpupunta tayo doon, ang daming mga, hindi naman sobrang dami. May mga dwellers na natutulog sa may Center Island. Sana matulungan din sila nang nakaupo ngayon.
Pero kung ano sana si Mayora, no, bago siya bumaba sa pagiging mayor ng Maynila, sana maayos niya yung Maynila para may ilo-look back yung mga Manileño at magpapasalamat sa mga ginawa niya, yung mga masosolusyonan niya rin agad-agad din yung mga basura na nakikita din natin sa Recto, sa Divisoria, din yung mga dwellers na wala sana sa Center Island. Anyway, going back sa inyo, maraming salamat sa mga pinahatid ninyong suporta sa ginagawa ng pamahalang lungsod. Alam Full support kami sa iyo, Yorme. Saludo nga kami sa iyo eh. po ninyo mga kababayan na mahirap po ito. Pero I'm happy don't get me wrong. Hindi to. Ayan, teka. Ayan, take note mo yan. Kanto ng ano. Kahit kailan no, hindi mo maririnig si Yorme na nagrereklamo sa ginagawa niya. Yung ano, walang tulog. Ang hirap din nun walang tulog. Pero kanina nga, di ba, sinabi ko naman sa inyo, yung tumakbong mayor ng Maynila noon, nagsisimula pa lang, puro na reklamo, napagod na siya, etc., etc., etc. Pero kay Yorme, hindi mo maririnig na nagreklamo. Masaya siya sa ginagawa niya. Ang pagsilbihan ang mga batang Maynila. San Marcelino, corner Quirino. Take note mo yun. Dump. Debris. Ayan pa isa. Leon Ginto. At saka Quirino. Ayan. Parang naalala ko dati sa Quirino, ang daming mga ano dun. Ewan ko na lang ngayon nung nasa clearing pa tayo nung panahon din ni Mayora, na na-clearing yung lugar sa, ano ba tawag dun? Ano ba tawag dito? Sa malaking side ng Quirino, na ang daming mga nakalagay na obstruction. Ewan ko na lang ngayon kung meron pa. Hindi, naglilinis siya mga yan. Kasi, o nga pala, maraming salamat sa DPWH. Kanan. Dire-diretso lang. Surprisein natin yung illegal terminal kung bumalik sila doon sa post office. Naalala mo yung tinanggal nating illegal terminal doon. Tingnan natin kung babalik. Wow. And sa mga illegal nga na terminal nga rin po, safety lang rin po nyo ang iniisip ni Yorme, dahil nga po may mga sasakyan din po mga dumadaan. Paano kapag nawala ng preno yung sasakyan, madisgrasya nga rin po kayo. Sarap ng avenida. Ang plastic ko naman kapag sinabi kong araw-araw ganito. Stoplight. Malinis sa araw ng linggo rin Steady lang. Ano kayo? Hindi naman kayo presidente Steady lang. Go sila. Go. Presidente ba kayo? Steady lang. Lalo tayong obvious. Si Yorme, wala sa isip niya na ang taas niya, na mayor siya. Talagang abot niya talaga yung kamay ng mga batang Maynila. Good tayo. Okay talaga. Anyway, may susupresahin kaming illegal terminal na tinanggal namin about 4 days ago sa Loton, famous Loton. Doon, diretso nyo tayo sa Ngayon sa pagbablog natin, dagdag ko lang may mga illegal terminal na nga rin po sa may Isitan. Kapag nasa Busilak's Diary, ulala sa Facebook, doon natin na-upload. Sa sinasabi ko. Sige. Tingnan ninyo Yeah.
Medyo, oy, nalisan ng DPW. O nga pala, going back. Thank you DPWH ha. Yung pinakiusap ko sa inyo nung isang araw, yung sa Avenida, yung sa Top Avenue. Ito, terminal. Tingnan mo ha, nagte-terminal. Ayan ha. Mga bus driver. Kala nyo, linggo ngayon. Wala, ayan o. Tingnan ninyo kung di kayo nagte-terminal. Tapat ng PCU. Tapos magagalit kayo sa amin. Magagalit kayo sa amin pagka hinuli namin kayo. Isusumbong nyo sa may-ari ng bus na hinuli namin kayo kasi mahigpit kami. O ayan, mga may-ari ng bus. O ayan o. Ayan. O naka-hazard pa. Ayan yung ayaw na ayaw ni Yorme, yung mga illegal na nakaparada. Lalo na sa may bandang R10, yung mga truck din dun, naku po. Yun talaga, a-action na ni Yorme yan kapag upo niya. Dahil safety ng mga motorista ang nakasalalay po dyan sa may R10. And yung iba nga, mga nakaparada na nga rin po dun. May basura pa sa kanto. Hindi po mahigpit si Yorme Isko. Talagang meron gobyerno sa Maynila nung panahon niya. Mukhang may sunog. May natanggap akong text sa may sunog sa 310. Ayan, narinig yung mga bombero. Sa lahat ng mga volunteers, please help us sa ating mga, of course by this time I would assume Temogo na ayaw pa umalis. Tingnan nyo mga kababayan, ito ang mga bus company, EPJ, Transit. Tingnan nyo, go ha. Ayan go. Go, di ba? Ayaw mabante. Tapos sila pa yung nagsusumbong. Tapos huhulihin namin yan, no? Huli na. Sila yung may ganang magsumbong, maghalit, magtampo. Kasi dapat kapag mali, wag nang i-justify. Amen, tingnan ninyo. Ayan tingnan nyo, hindi umabante. Ayan green di ba? Huhulihin namin. Di ba? Paghuli namin, siyempre, ang dating ng gobyerno, mahigpit. Ba? Napakatapang naman itong pamahalaan na ito. Kaya lang, kita ninyo, wala naman sabihin mahigpit tayo. Dahil ako talaga naalala nyo yung ginawa kong bus stop nung araw, no? Sige, bibigyan ko rin kayo ng panahon ulit. At sa pag-upo ni Yorme, ako po, umanda na kayo, bawal ang tolongges sa Maynila. Bawal na kayo. Kung ngayon nagagawa nyo, sa pag-upo ni Yorme, hindi nyo na magagawa yan. Isa-isa lang. Magpiesta kayo ngayon. Baka kala nyo hindi na wala kayo sa radar namin. Hindi ho. Inuuna ko lang na buksan muna ang kalye. Para wag nyo sasabihin sa amin, kayo mismong mga sa lokal na pamahalaan, mga walang ginagawa. Kasi kaya sila nagkaka-traffic kasi ang daming nakabalandra sa kalye. Gusto ko lang itanong, ito kasi nakuha nating video, kaka-upload lang to, hindi ko alam kung kauupo lang to ni Yorme o mga ilang buwan na. Kasi imaginein mo kung maaalala nyo mga batang Maynila, sa mga viewers natin dyan, kauupo pa lang ni Yorme, nadidigay ako. Kauupo pa lang ni Yorme, nagtrabaho na agad. Imaginein mo yung City Hall, bintana ng City Hall, kitang-kita yung, ano ba tawag doon? Kartilya ng Katipunan. Yung kartilya ng Katipunan na yun, talagang ang dumi dati. May mga, doon nakatira yung mga dwellers, tapos nakaapag pa nga ng pupo si Yorme noon. Imaginein mo, parang si Yorme lang yata, correct me if I'm wrong, pero para sa akin, sa pagkakaalala ko, si Yorme lang ang nakagawa na magpaganda nitong kartilya na to. Imaginein mo, ito lang yung City Hall, tanaw mo yung kartilya, pinabayaan mo yung kartilya. And ngayon, tignan nyo naman,
ang dami ng ginagawa sa Cartilla. Doon na yung nagaganap yung mga event. Then, every Monday, flag ceremony. Ay, can't wait, flag ceremony kapag naupo si Yorme. Ba. Oo. Oo, yan. Re-responde. Ayan nyo lang. Ngayon, mga jeepney driver, bus driver, jeepney driver, wag na ho kayo nagka-cutting trip. Kahapon may nahuli na naman kami. Pag kami ho nag-announce, hindi joke. At pag Yorme, may mga nagka-cutting trip na rin po sa may recto dahil sa dami na rin ng nagsumbong dito eh. Sa dami na nga rin ng mga ang tagal din eh, kasi dati nga pala, pasensya na kung kinakat-kat ko dati, wala nagka-cutting trip ng panahon ni Yorme kasi nasa ayos din yung Divisoria, tuloy-tuloy yung daloy ng mga sasakyan, nadadaanan pa ngayon ng mobile ng mga ng mobile ng mga ating mga kapulisan sa pangunguna ni PCMS Gerardo Tubera kapag sumasama tayo sa kanilang operation sa gabi. Pero ngayon grabe ubos yung gasolina mo kapag punta ka dun sa may recto, lalo na kapag 6 o'clock or babaan ng mga goods, mga paninda na gulay, prutas. And may video si Yorme, hindi ko lang mahanap kung nasan yung video na yun na nagpunta si Yorme, pero nakaganito rin siya nasa sasakyan na pinuntahan niya yung Divisoria noon ng panahon ni Yorme, and sa pag-upo niya talaga nga naman mag-iikot si Yorme kung ano pa yung mga problema dahil parang back to zero na naman si Yorme. Pero kayang-kaya ni Yorme yan Super Yorme is coming. Ika nga. ako sinabi ko na, ibig sabihin may basehan naman yun. Hindi naman yun mga kapri-kapricho lang. So, sa amin, sana seryosohin nyo naman. Nakabalandra pa. Talagang linggo kasi. Ang linis na may konti lang basura. Pero wala na hong mga marami salamat DPS. Nalinis na tong kanto ng UN ba? Imagine mo, action agad talaga pag sinabi ni Yorme. Okay hindi naman kaya baka linggo lang. Diba? Anyway. So mga jeepney driver, tigilan nyo na yung cutting trip. Kala ko ba gusto nyo maghanap buhay, kaya kayo binigyan ng prangkisa ng estado o hindi karapatan, pribilehiyong maghanap buhay para paglingkuran ng bayan, public utility vehicle. Naalala ko pala, ang hirap kaya ng cutting trip, yung tipong uwing-uwi ka na tapos yung ibang mga driver magka-cutting trip, yung tipong pupung-pupu ka na relate yata yung pupung-pupu ka na uwing-uwi ka na, pero etong jeep na to nagka-cutting trip pa, para magka-cutting trip pa, ikaw ang layo ng lalakarin mo. Grabe Yorme, June, matapos ka na nga, bilisan mo para maupo na si Yorme. Di para sa bayan yun. Yung bayad ng taong bayan kompleto, yung hatid nyo putol. Pwede ba yun? Makatwiran ba yun? Kayo nga, sige nga. Kung anak nyo cutting trip ko, ako driver, nanay ninyo, lola ninyo cutting trip ko, paglakarin ko ng 1 kilometro pa. Hirap dun lalo na kapag yung mga matatanda tapos nagka-cutting trip yung mga driver. Ang hirap dun para sa ating mga lolo't lola, sa mga senior. Kaya sa mga magka-cutting trip niyan, yari kayo kay Yorme. Dahil lalo na kung mga matatanda yung mahihirapan, dahil yun ang pinakamamahal ng ating butihing Yorme. Hindi ba sasama ang loob nyo? Maaaring walang pumansin sa inyo sa loob ng kalahating dekada. Pero hindi na po ngayon. Ay nako, grabe gobyerno mga jeepney driver nakakadalawa na kami sa 1 linggo. Pakiusap naman. Actually pinakikiusap namin, obligasyon yun hindi namin yan what do you call this, trabaho obligasyon yun na yan. Obligasyon yung ihatid kami mga commuter sa talagang saktong bababaan namin.
Nakaano eh. May pinagdadaanan. Bilang jeepney driver. Okay, tamo itong isang to. Le-left turn. BO 1274. Magle-left turn, no left turn. Tulogis rin. Kaya ano po kaya naalala nyo yung panawagan ko, hindi ko po kakayanin mag-isa. Totoo po, paniwala ko kayo. Kahit 10,000 pa kami sa City Hall. Ang kailangan ko po si Avengers. Kaya sa mga batang Maynila, tulungan po nyo si Mayor Isko Moreno. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno para maging maayos ang Maynila lalo. Yun, mga superpower. Yun. Kailangan no talaga partisipasyon ng taong bayan, ng bawat tao. Ito na po tayo. Bisikleta pa more. Sige. Bisikleta ang kailangan para sa kamatayan. Malapit dito sa tingnan ninyo. Major highway. Kayo rin ay naglalagay sa alanganin ninyo. Tawid pa mo. Tawid pa, walang tawiran dyan. Sige. Diba? Talagang pinapanood ko kung saan tatawid yung yung mga tao eh. Kasi sa Lagos nila tawiran eh. Kaya inaano ko kung bagong upo si Yorme neto or ilang buwan na. Ninyo yung tinitipid nyo na konting kalye. Ito po, ayan. Yan naman, at least fair lang tayo. Sabi naman namin sa inyo, magiging transparent. Wala na nga po pala, anyway. Wala na po yung basura. Yun, malinis na. Naka 20 trucks kami. Kanan mo dyan, kanan mo. Yun. Tingnan natin. Sige. Talagang si Yorme, no? Kapag may nakikita pa siya, talagang go siya, no? Talagang ayaw yata talaga ni Yorme ng pahinga na salita eh. Apakasipag. Na magkagulatan. Ayun isa, dalawa, tatlo, apat. Ayun, tumakbo na. Kasi nagwangwang kayo eh. Express. May dalawa. Ang tinitignan ko kung nasa na si Yorme. Ito po yung pinakamalaking illegal terminal area. Ito. Loton, mga kabungisngis. Liwasang Bonifacio. Ito po yan. Yan magbabasketbola na yan. Yan po ang pinakamalaking illegal terminal. Ayun. Dito sa... Ay, wala na. And, ayan mga kabungisngis, nawala na yung live. Maraming salamat po. Can't wait na ihatid natin. Dati nga lagi natin sinasabi sa ating vlog sa TikTok, sa Facebook, na habang campaign period na ihahatid natin si Mayor Isko Moreno. Sure na ihahatid natin talaga yan. Kaya what I mean is sure tayo mga batang Maynila na ihahatid dahil yung mga kalaban ni Yorme ng mga panahon na yun talagang Yorme talagang panalo. Alam ko na. And dito ko na tinatapos ang aking vlog. Maraming salamat mga kabungising sa panonood. Ingat po kayo palagi and God bless us all. Salamat po. Tapos na.